yung tinanong. Tumakbo kayo. Ma'am, please! 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 Yes, ma'am. Para mapaghandaan namin lahat. We are serious. Again, yes, yun. Yes, ma'am. Ito, ang ingay naman. Ang ingay talaga. Ang dami talaga sumusuporta dito kay Sara Duterte. Well, hindi ko sinasabi na dapat suportahan mga kasama para po malaman po kung ano pa po ang mga nais nila na ipagpatuloy dahil alam po ninyo, Robert, sa totoo lang, ang isa sa mga problema po namin ngayon ay magmaster ng quorum dahil alam naman po natin na bukod sa medyo... mga kababayan, magmaster ng quorum daw, ha? Again, ha? Bakit nung nakaraang taon, ang dali-dali. Okay, magandang araw po sa inyong lahat at welcome ulit dito sa Tingnan WPA channel, mga kababayan. At eto, nandito na po tayo para sa panibagong reaction video natin ngayon, mga kababayan. At eto, may balita tayo, mga kababayan. Dito exclusive ito, galing sa SMNI. And eto, patungkol ito kay Sara Duterte, mga kababayan. At eto na nga. Nako. Alam ko matatakot itong mga kalaban ni Sara Duterte, mga kababayan. Kasi nga, ito may anunsyo si Sara Duterte, mga kababayan. Patungkol sa 2028 election, mga kababayan. Kakabahan ng mga kalaban nito. Posible, mga kababayan, para hindi talaga ito makatakbo si Vice President Sara Duterte pero kung ano bang plano niya ngayon 2028, mga kababayan, anyway, malayo pa naman yun. Babanatan talaga ito. Kung delikado ito. Tingnan muna natin itong balita galing sa SMNI, mga kababayan. Well, bago natin pakinggan, like and share the video na ito, and then may request na ako sa inyo, mga kababayan. May isuyo lang ako na kung pwede tulungan nyo ako na abot tayo ng 700 subscribers sa taon, ngayong taon na ito, mga kababayan. Malapit na po ito, malapit na po tayo abot ng 700. Konting-konti na lang, mga kababayan. May tiwala ko sa inyo na aabot tayo ng 700 subscribers dahil sa tulong po. Okay? So, yan lang po yung isuyo ko, mga kababayan. At maraming salamat sa inyo. At ito, nakita ko na yung video, share ko na para makita natin at ito, pakinggan natin itong video na ito galing sa SMNI. Okay. Ito. Takbo sa 2020 elections, ito nagsendera ni Vice President Sara Duterte. Ito, pakinggan natin. May posibilidad po bang tumakbo kayo? Ma'am, please! 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 Yes, ma'am. Para mapaghandaan namin lahat. Nag-yes! Ayun, ulitin natin yung tanong. May posibilidad po ba na tumakbo ngayong sa 2028 elections? Pakinggan natin. Sa aming 2028, may posibilidad po ba? 2028 po yan, hindi 2025. Yung tinanong. Tumakbo kayo. Ma'am, please! 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 Yes, ma'am. Para mapaghandaan namin lahat. We are serious. Again, yes, yun. Yes, ma'am. Ito, ang ingay naman. Ang ingay talaga. Ang dami talaga sumusuporta dito kay Sara Duterte. Well, hindi ko sinasabi na dapat suportahan natin si Sara Duterte kasi madaming supporters. Well, sinasabi natin na, i-consider ninyo itong si Sara Duterte. Yun nga, sa mga previous videos ko, sinasabi ko na hindi ko ito binoto si Sara Duterte noong last election as Vice President. Pero ngayon, dahil sa mga nangyayari sa bayan natin, dahil sa mga corruption ng current government, mga kababayan natin, nakikita kung si Sara Duterte, nung una ng last year, isa ito sa mga tumayo at nanindigan against sa corruption ng bayan natin. Kaya ngayon pa lang, pinapakita ko na itong suporta ko dito kay Vice President Sara Duterte.
Okay? So, well, nagsisiba ako na hindi nanalo yung kandidato ko last 2022 election at si Sara Duterte yung pumasok. Well, nang dahil sa pinakita ni Sara Duterte, masaya na rin ako na siya yung nakapasok, mga kababayan. Well, natatakot ba tayo sa impeachment ni Sara Duterte? Well, hindi. In-encourage na natin itong mga Congress na, file na nila yung impeachment case na yan para magkaalaman na tayo. Magkaalaman na. Tingnan natin kung sino magiging katatawanan, mga kababayan. Ito ba si Sara Duterte o yung mga pinagagawa ng Congress ngayon, mga kababayan? At ito, na nang dahil, o posible isa ito sa mga dahilan, ang Congress, mga kababayan, nag-iba na ng tono. O, di ba? Ito muna. Tingnan muna natin ito. Pagtutuloy muna natin and then tingnan natin yun. Yung ano na ang tono ng Congress ngayon, mga kababayan. Ito. We are seriously considering, ma'am. Di ba, mga kababayan? Seriously considering. Okay? Yung unang tanong, again, yung tanong, may plano bang tatakbo for 2028 election? Okay? Yung sagot, yes, ma'am. Seriously considering. Regardless of any position, mga kababayan, kahit mayor ng Davao, walang problema. Ang importante, alam natin na mayroong tao na nasa or tatakbo, magpahalal na isang posisyon. At least malalaman natin kung mananalo sila, meron tayong representante na tatayo at kakalaban dyan sa mga kurakot na yan. Lalo na ngayon. O sinasabi nila na kurakot si Sara Duterte, walang nga napatunayan. Pero yung mga nag-aakusa na kurakot si Sara Duterte, ang halata. Bumabalik sa kanila yung mga inaakusa nila dito kay Sara Duterte, mga kababayan. Dito sa 2025 budget, klaro na yun. Alam pa natin kung ano nangyayari dyan. Ito, pagpatuloy natin. Tumutuloy yung Hindi ko lang klaro. Ang tinig ko, hindi pwede na magpatuloy itong mga nangyayari ngayon. Tama naman. Di ba? Tama naman talaga. Hindi pwedeng ano tawag nito? Bumutan ko na tuloy. Laging i-insert dyan ng mga projects dyan sa budget na yan. Ang laki, ang dami, grabing nagawa yan. Diba? In-expose na yan dati ni Sara Duterte last year, ng 2024, ng mga ginagawa ni Martin Romualdez at Rizal Dico. Of course, ngayon na-confirm natin na yan pa rin. And ito na nga, sinasabi ni Sara Duterte, hindi pwedeng magpapatuloy yan ganyan, mga kababayan. Hindi talaga pwede magpapatuloy yan. Kaya ito, si Sara, nagsalita na at nahindigan na talagang may gagawin ito for 2028 na para hindi magpapatuloy itong mga ginagawa ng mga congressman natin, mga kababayan. Kung ano man yan, kung ano mang plano ni Sara Duterte for 2028 election, sana naman suportahan natin. Kasi nga ito, kinukonsider niya na tatakbo. Hindi nga lang pa sinabi kung anong posisyon yung tatakbuhan niya. Ito, pagpatuloy natin. Yes, I really believe that our country will be great. And I really believe We will be with you! Hey! Please! mahirap siya ipaintindi
sa ating mga kababayan, and mahirap yung kailangan natin gawin kasi you really have to stand firm, especially with government policies para maayos siya. Pero paniwala po, kung magkaisa lang yung mga tao, alam natin kung saan tayo papunta, magagawa ng ating bayan. Oo, di ba mga kababayan? Yun nga, ito. Well, of course, agree tayo doon sa sinasabi ni Sara Duterte. Kasi nga, natatakot tayo dito sa kung anong mangyari dito kay Sara Duterte. Nung nag-umpisa itong bumanat, nung nag-umpisa ito pumuna tungkol dito sa mga mga ginagawang katartaduhan ng mga congressmen na ito, hindi na ito tinigilan. And pinapalabas through mainstream media, through public hearings, na sinisiraan ito, na pinapalabas nila na itong si Sara Duterte ay kurakot ito. Well, yan, yun nga, probably, sa tingin ko, ito yung isa sa mga sinasabi ni Sara Duterte na, well, ang hirap labanin ng mga ganitong klase na mga sitwasyon. Kasi nga, hindi natin kontrolado yung pag-iisip ng mga tao. Most likely, sa mga ginagawa ng Congress ngayon versus Sara Duterte, yung mga inaakusa sa kanya, yung mga binabato sa kanya, kahit hindi naman napatunayan, yet, meron pa rin mga naniniwala patungkol doon. Kahit again, walang ebidensya, walang klarong ebidensya. Yun nga sinasabi nila na misuse ng confidential funds. O paano mo conclude na mayroong misuse, hindi nga alam ng Congress kung saan ginamit yung confidential funds. Hindi nga nila tinanong yung mga tao gumamit ng confidential funds. And unfortunately, meron talagang mga taong naniniwala patungkol dyan. Well, of course, expected yan kasi meron talagang tao na mga anti-Duterte. Yung mga kababayan, hindi po tayo DDS dapat isa lang yung panindigan mo, dapat for Duterte lang. Or kung ikaw ay nasa liberal, dapat liberal din yung, well, dapat hindi po ganyan. Ang tinitingnan po natin dito ay kung ano yung mga ginagawa ng isang politiko at kung ano yung goal niya. And of course, alam naman natin, kahit hindi binabalita sa mainstream media, mga kababayan, itong mga ginagawa ni Sara Duterte, alam naman natin kung anong ginagawa niya para sa bayan. Okay? Again, hindi mo makikita, hindi binabalita ng mainstream media ang mga ginagawa ni Sara Duterte. Ang binabalita lang ng mainstream media ngayon ay yung kung anong binabato sa kanya. Para yung mga tao ayun lang yung paniniwalaan ng mga tao. Ganyan yung mga tinatrabaho nila. Kaya nga, ito sinasabi ni Sara Duterte na ang hirap, parang ang hirap na, well, ano ba sa Tagalog nito? Parang ang hirap ng journey, mga kababayan. Well, kaya ngayon pa lang sinasabi na natin, kung pwede suportahan natin ito, mga kababayan. Ito na nga, hindi natin ito masasabi na nang dahil dito sa statement ni Sara Duterte, kaya nagbago ng tono itong Congress. Well, probably isa na rin ito. Posible may influence din yung peace rally ng INC na nangyari kanina, mga kababayan. Okay, at ito, pakinggan natin kung ano ng tono ng mga congressmen ngayon, mga kababayan. Ito, may interview dito kay Joel Chua. Speed up lang natin, mga kababayan, ha? Wait. Ito.
ng Senado at Kongreso ngayong pong araw. Magbabalik trabaho po ang lahat. Sa inyo po, sa committee po, sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Galing ito sa teleradyo servisyo, mga kababayan. Ano po ang magiging focus po ninyo, ng committee po ninyo ngayong pong balik trabaho kayo, Kong? Well, sa ngayon ay actually last year po natapos po natin yung ating committee hearing pagdating po sa intelligence fund. Pero yung mga kasama po natin ayaw pa po itong isara dahil may mga iba pang issue na nais silang talakayin kagaya. Ako, natapos na so mga kababayan. Last year, ang sabi nila, last time may video tayo pinakita dito na may interview si Joel Chua kay Ted Filon. Ang sabi ni Joel Chua, kung natatandaan niyo pa, sabi ni Joel Chua, initial report lang yun. Hindi pa tapos. Bakit ngayon? Ito na ang tono. Di ba? Bakit ganito? Sabi, tapos na. Tinapos na raw yung sa confidential funds. Tuloy niyo pa yan. Joel Chua. Hindi naman kami natatakot dyan. Tuloy niyo pa kasi habang tumatagal yan, alam namin na bumabalik yan sa inyo. Kayo ang nasisira niyan. Kasi lumalabas yung mga katangahanin niyo yan sa kung anong ginagawa niyo dyan sa hearing. Kaya papatuloy niyo lang yan. Patuloy lang yan. Di ba? Kalain mo. Hindi, ito isipin niyo mga kababayan. Ang inaakusa ninyo si Sara Duterte na may nakaroon ng misuse of funds. So nag-invite kayo ng mga resource person. Ang daming resource persons. And then nagre-reklamo kayo na itong si Sara Duterte hindi uma-attend ng kasi nga para evading doon sa investigation ninyo. Nga nagreklamo kayo ng accountability. So, anong ginawa nyo? Kinontempt nyo yung mga staff niya. Dahil na si Zulaika Lopez. Nung dumating na si Sara Duterte, anong ginawa? Nakaupo doon ng 5 oras, hindi tinanong. Anong ibig sabihin ito? O di ba ang tanga? Diba? Gusto nyo malaman kung nasaan yung confidential funds. Nandoon na yung tao. Bakit hindi nyo tinanong? Diba? Di, lumabas yung katangahanin nyo. Sige, tuloy nyo lang yan. Bakit nyo tapusin? Kaya yan tatapusin. Huwag na kayong mag-campaign. Patuloy nyo lang yung hearing yan. Ano ba naman kayo? Patuloy natin. Sa issue sa computerization at sa Nutriban. So by next week siguro mag-set po ako ng meeting sa aking mga kasama para pumalaman po kung ano pa po ang mga nais nila na ipagpatuloy dahil alam po ninyo, Robert, sa totoo lang ang isa sa mga problema po namin ngayon ay mag-master ng quorum dahil alam naman po natin na bukod sa medyo mga kababayan, mag-master ng quorum daw Again bakit nung nakaraang taon ang dali-dali lang. Ang dali-dali lang mag-quorum, mga kababayan. Ang dali-dali lang mag-quorum. Ang dali lang nang mag-cancel ng schedule. Ang dali lang nang mag-set ng schedule ulit para sa next hearing. At akalain nyo, yung nag-release sila ng order na i-transfer yung si Zulaika Lopez patungkol doon, Zulaika Lopez doon sa Women's Correctional. Again, isipin nyo, Friday night yun mga kababayan. Nakapag-quorum sila nun. At ngayon, ang hirap ng mag-quorum. Ngayon, ang hirap na. Nag-iba na ng tono mga kababayan. Natatakot na si Joel Chua. Di, wag ka matakot, Joel Chua. Anyway, yung survey naman, gusto naman ng mga tao na i-impeach si Sara Duterte. Maniwala ka dyan sa survey na ano ka ba naman Joel Chua, Huwag ka matakot, Joel Chua. Again, patuloy niya yan. Impeachment, yung sa impeachment, umirma ka doon, Joel Chua. Umirma ka doon. Huwag ka matakot. Anyway, hindi ka na naman makakabalik Ay, sorry. Hindi pala ako voters ng Maynila. Baka gusto ng mga taga Maynila. Baka
gusto ka pa rin ng mga taga Maynila, bahala sila dyan. Ito po, patuloy natin. O papalapit na po yung kampanya, kaya ang mga kasama po natin ng mga kongresista ay nasa kanila na pong mga probinsya at kanya-kanya rin po ang pangangampanya. With this, Kong Joel, kung medyo nahihirapan tayo sa quorum, ibig po bang sabihin, mapepending muna yung pagdinig kung walang commitment coming from the members dahil nga po, election na talaga, kailangan po nilang mag-ikot at kausapin yung mga kababayan at mga nasasakupan po nila, Kong. Well, lilinawin ko po muna kung ano po talaga yung kanilang mga nais pa na italakayin. Otherwise, siguro, Hindi sinagot yung tanong, di ba? Simple na tanong. Mapipending ba yung mga ginagawa nila? Oh. Kung walang quorum, mapipending ba? Ikaw yung chairman. Kung walang quorum, ano yung desisyon mo? Chairman Papatuloy mo ba na konti lang kayo or cancel mo na kasi wala namang aatin? Oh. Ngayon lang, hindi magka-quorum. Wala pang eleksyon, wala pang campaign period, mga kababayan. January, February, schedule kayo bukas. Schedule kayo ng hearing bukas para patuloy nyo yan. Patuloy na kayo. Para makikita natin kung anong katangahan may mga ginagawa nyo dyan. Bakit wala ng quorum ngayon? Oh, takot kayo, Sir Joel Chua. Kasi nga, si Sara Duterte, ngayong 2028, may plano na. Oo. Sir, wala nang oras para bumaliktad, sir. Ako, damage has been done, Sabihin mo na sa ibang kongresista o sabihin mo na sa ibang kasamahan mo na, ako, ang laking damage na. Kahit sabihin natin hindi natitinag, hindi nasisira si Sara Duterte sa mga ginagawa nyo, yet, alam namin na diyan sa mga ginagawa nyo, mayroon pa rin, kahit papano, mayroon pa rin tao na naniniwala sa inyo. Well, yun nga, that might affect somehow Sara Duterte's standing or trust rating. Sabi, yun nga, nag-survey sila, bumaba nga yung trust rating. Successful yung ginagawa ninyo. Kaya, tuloy nyo lang yan, sir. Bakit yun natatakot? Epektibo naman yung ginagawa ninyo. Yun nga, na kayo kasi, lalabas talaga na kung anong mga bulukan yung mga ginagawa nyo dyan. Ito, pagpatuloy natin. Kung wala na naman siguro po pwede na rin po kami mag-conclude at paglabas po kami ng aming committee report. Opo. Diba, naglabas ako ng report dati noong December bago pinag-bakasyon, Ngayon, with this, kung halimbawa po, medyo busy nga po at ang commitment na makukuha ninyo, baka nga after pa ng election, di ba? Tsaka sila makabalik dyan sa inyo for the hearing. Nakikita po ba ninyo na yung possibility ng paglalabas, halimbawa, ng initial committee report para kahit papano makita ng publiko kung ano na yung mga nag-gather ninyo na mga information at mga pwede maging ebidensya laban doon sa mga inimbestigahan po ninyo para hindi naman mapunta masayang o makalimutan. Ito mga kababayan ngayong araw lang ito, Ngayong araw lang ito na interview. January 13 po ito, 2025. Kanya sinasabi dito ni Joel Chua na tapusin na at maglabas na ng report. Ano yung ginawa nila last December bago nag-end yung session nila, bago sila ng bakasyon. Anong tawag doon? Diba yan yung sinasabi nila na report galing sa kanilang hearing? Bakit maglalabas pa? Wala na pagkatapos nun, wala namang hearing na nangyari. Ano pa ilalabas nila? May bagong law na nga sila or bagong bill na nga sila nilabas doon sa walang kwentang bill na yan. Punta ng tao yung naging laman ng inyong mga pagdinig. Well, tama po kayo, pero kung maalala po ninyo, yung last hearing po namin, nagbigay na rin po kami ng report sa ating diba, inamin dito inamin yan, nagbigyan sila ng last report. Kababayan. At dito po nilatag na rin po namin yung mga batas na aming
na gagawin dahil alam naman po natin ang talagang purpose naman po nito is in aid of legislation. At yun po yung mga batas na ito ay naisalang na rin po namin sa Kongreso at hopefully bagamat medyo short na po sa time pero at least nagbunga. Ito po yung mga naging bunga ng ating Walang kwenta yung bunga. Sir Joel, wala talaga kwenta yung bunga niya. Akalain mo, mga kababayan, nag-propose sila ng batas, mga kababayan, na kung saan dapat yung mga intelligence personnel ay maglabas na ng true identity nila. Oh. Gusto niya ba yun? O kayo, kung kayo isa sa mga source ng information, ng mga intelligence information natin, o papayag ba kayo na ibigay yung totoong pangalan ninyo? Isabihin lang sa inyo, anyway, sasubmit ito, sealed envelope naman. O maniniwala kayo siya. Ganyan. Mga kababayan. Lain nyo. Isa ka, congressman ka, nag-pledge ka to protect, may panunumpa ka sa bansa natin na protektahan yung bansa natin. Kanyet, ito, nag-propose ka ng batas na kung mag-submit ng liquidation doon sa confidential intelligence funds, dapat sabihin na yung totoong pangalan. Anyway, kasi nga daw, naka-sealed envelope naman, so hindi rin mabubuksan. Nga talaga. Sorry. Lumabas talagang katangahan mga kababayan. Yung purpose niyan sana, kaya nga nag-coatings, parang triple lock. Diba? Kung sa pintuan, meron kang triple lock. Naka-sealed envelope, first lock. Code name, second lock. Then, ilalagay pa yan sa vault. Triple lock. Bakit mo? Yan na paniguradong safety ng mga intelligence personnel natin. Bakit mo bubuksan yung isa? Bakit mo tatanggalin yung isa? Yung second lock, yung code names. Kasi ay pasasubmit nila yung true identity. So, yan lang yung resulta sa mga katangahan ginagawa nila. Investigasyon. Ayan. Kung isa pa, pag-usapan natin yung dahil nga nakakailan ng file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ano na po yung napag-uusapan ninyo diyan ng mga kasamahan ninyo ng mga kongresista with this impeachment traps? Tapos may sinasabi pa na may another one na ipa-file. Ano magiging move din nyo? Well, sa totoo lang po, ito pong ika-apat na impeachment na binabanggit po nila, hindi ko pa po alam yan. Actually, naririnig ko lamang po yan sa media. But in so far as sa Congress, wala pa po kami na pag-uusapan. Kasi ito po yung labas na po sa ating committee. Ang hahawak na po nito kung sakasakali ay Committee on Justice. Opo, tama po yan. At doon sa binabanggit kasi na impeachment, kasi kung majority nga naman talaga yung lalagda dyan, wala raw alam ng kababayan. Sige, sabihin na natin, tanggapin na natin yung palusot niya na walang alam mga kababayan. Tanggapin na natin. Ilagay na natin wala siyang alam. And yet, alam ng ibang tao, alam ng ibang kongresista, alam ni Franz Castro. Yan sabi ni Franz Castro last time na meron silang bigkat. Baka hindi ito marunong gumamit na Facebook at Messenger, mga kababayan, to si Joel Chua. Po pwede nga na idiretso na sa Senado. At lalo't lumabas doon sa survey nga na 41% ng mga Pinoy yung binaback up, supportado yung impeachment complaint. So kayo ba nakikita ninyo yung possibility na ganun? Base po sa mga initial na pag-uusap lang ninyo o kung wala pa talagang pag-uusap regarding this one? Ang totoo po niyan, wala pa po kami pag-uusap tungkol po dito dahil nung nakaraang pong 2 linggo, 3 linggo ay nag-break po ang ating naka-break po tayo. Kaya po lahat po talaga ngayon ay busy sa kanya-kanya mga distrito. Kung sakasakali ngayon pa lamang po kami magkikita-kita muli. Ayun, opo. Congressman Chua, isa pa po sa mga isinasagawa po di ba? Naging safe na si Chua, mga kababayan. Safe si Chua, mga kababayan.
Ito papatuloy. yung investigasyon doon po sa mga nagpa-file ng impeachment. Siyempre, one way or another, magiging bahagi po kayo niyan dahil bilang membro ng House of Representatives. Ano po yung epekto naman ng ongoing ngayon na peace rally na isinasagawa ng Iglesia ni Cristo? May effect po ba ito doon sa mga investigation ninyo? Kasi ang binabanggit po ng ilang mga political na nag-o-observe dyan, ang sinasabi nila ay tama, sinasabing peace rally, pero parang iba yung messaging na ibinibigay nito sa mga kongresista at sa mga senador. Well, ako naman po, nauunawaan naman po natin kung ano naman po ang peace rally mamaya. At tayo po ay naniniwala naman po na ito po ay para sa kapayapaan at lahat naman po talaga ay ito naman po ang gusto. Kaya naiintindihan naman po natin yung concern nila at ito naman ay kanilang karapatan na ilahad po ang kanilang. Ano yung mga kababayan, sobrang safe na ni Chua ngayon mga kababayan, di ba? Sobrang safe. Ano kaya ba? Bakit nakapagbabago? Ano kayang nakapagbago dito sa tono ni Joel Chua, mga kababayan? At sa ibang kongresista, hindi lang ito si Joel Chua. Kasi nga, yung sinasabi niya dito na ang hirap na mag-forum. Akalain nyo ilang weeks pa. Meron pang ilang weeks na meeting bago mag-start ang campaign. Ano yung sinasabi dito na wala ng oras? Yes. Kung gusto talaga nila magpatuloy dyan, again, hindi tayo natatakot dyan. Akala nila, itong mga supporters ni Sara Duterte, natatakot dyan sa kanilang hearing na yan, patungkol sa confidential funds, patungkol sa DepEd. Hindi kami natatakot dyan. Hindi tayo natatakot dyan. Kasi nga, bumabaliktad yan. Bumabalik yan sa kanila. Daming beses na, wala na lang natutunayan. Kaya hindi tayo natatakot yan. Mas gusto pa nga natin yan para lumabas talaga ito tunay na katayuan ng mga congressman patungkol dyan sa batas natin. At doon nga sa last hearings, lumabas nga na ang daming mga kongresista na wala talagang alam sa batas, mga kababayan. Yan ay, nakakatakot talaga yan. Nakakatakot yan, mga kababayan. At ito pa, yun nga ang isa, yung Quadcom. Nag-file ng batas kung saan EJK ay gagawing crime. Naku, tanga. Yung nga, killing na, automatically crime yun eh. Nag-file pa sila ng EJK. Naku. Hindi talaga. Hindi pinag-iisapan basta may ma-file lang, mga kababayan. Yan yung delikado yan. Ang daming batas na implementa ngayon, mga kababayan, na resulta ng hindi pinag-iisipan. Kaya nga dahil sa mga hearings na ito, lumalabas na ang daming mga congressmen natin na or mambabatas na wala talagang alam sa batas. Magpatuloy na yan. Again, hindi tayo natatakot dyan. Kahit ngayong impeachment, karbahan nyo na yan. Huwag nyo na pag-isipan. Anyway, mag-base lang kayo doon sa survey. Pirma kayo para patuloy na natin yan. Yung impeachment na yan. Tingnan natin kung sino ang iiyak. Ito, mga kababayan. Dito na lang po muna tayo, mga kababayan. And then, paki-like and share yung video na ito. And then, yung pakisuyo ko po na kung saan mag-subscribe kayo para maabot po natin yung goal natin na 700 subscribers by 2025. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat at